pray. Diyos naming banal, at ikaw na nagsasalitang Diyos, ikaw na sumusulat na Diyos, at ikaw na usap na Diyos. Maraming salamat po sa Biblia. Binigay mo sa amin ito para sa aming kabutihan, sa kapakanan namin, at sa aming panghinaharap at kasalukuyang kabutihan. Inihiling namin, O Diyos, na magkaroon kami sa pag-aaral na to ng diwa, ng kataasan, ng nakasulat na Biblia. At hinihiling po namin, O Diyos, na sa pag-aaral namin ito at pagpapanariwa sa kung ano ang kasulatan, ay magkaroon kami ng mataas na pagtingin dito. Magkaroon kami, O Panginoon, ng paggalang at ganoon din ng pagiging masunurin sa iyong banal na salita. Huwag mo po hayaan na kami ay maging sunod-sunuran sa iba't ibang klaseng otoridad na hinihigit namin sa iyong Biblia. Tulungan niyo po kami sa pag-aaral, talakayan at sa mga iba pang mga kapatiran sa ARBC na makakadalo ngayong gabi. Samahan niyo po sila, maging mga pauwi pa lang o nag-aayos ng kanilang mga tahanan. Ingatan niyo po sila. Ganun din ang mga bisita namin na nagbabalak dumalo ay makadalo. Pinupuri ko po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so good evening again dito sa pag-aaral natin. Ayan, so ang tatalakayin natin ay ang authority ng Bible. So bago tayo dumiretso doon sa authority ng Bible, meron tayong titignan na iba't ibang mga options ng religious authorities. Ito yung iba't ibang mga otoridad na tinitingala o di kaya naman ay itinatapat sa Biblia bilang otoridad na pangrelihiyon. So meron tayong tatlo na titignan na bilang religious authorities na nagiging tinuturing na kapantay, minsan higit pa doon sa Bible. So yung una ay yung Roman Catholic Church, yung kaniyang claims. Pangalawa ay yung mga mystical claims. Ito yung usapin ng mga karanasan o kaya mga supernatural na revelation. At pangatlo na religious authority na tutunghayan natin ay yung autonomous human reason. Ang tinitignan bilang siyang mataas na kailangang sundin ay walang iba kundi isipan ng tao. So ito yung mga options other than the Bible na titignan natin ngayong gabi. So tignan muna natin yung una, yung Roman Catholic Church, at ang kanilang authority ay yung scriptures plus tradition plus or minsan pa mas mataas ay walang iba kung hindi yung magisterium. Yung magisterium yan yung mismong authority ng local ng Roman Catholic Church na binubuo ng mga bishop, archbishop at ng papacy. So alalahanin natin na para sa Roman Catholic Church, magkapantay yung pagturing nila bilang salita ng Diyos, yung nakasulat dito sa Bible, at ganun din yung hindi nakasulat na tinatawag nilang buhay na salita, the living voice of God through the church. Yan yung tinuturing nilang tradition. Pag sinabi nating tradition sa Roman Catholic Church, hindi ito yung mga kinasanayan, kung hindi ito yung mga katuruan na hindi sinabi sa Bible, pero mababasa natin na tinuturo ng mga church teachers sa history hanggang ngayon. Kaya ang papansinin natin, merong mga hindi nakalagay sa Bible, pero pinaniniwalaan, tinuturo bilang otoridad at doktrina ng Roman Catholic Church. At yung nag-i-interpret ng Bible at ng tradition sa Roman Church
ay walang iba kung hindi yung magisterium. Ito yung mga bishops, archbishops, at ganun din yung papacy. Ang pinakamataas dyan, of course, ay yung papacy. Sabi sa kanilang catechism ng Roman Catholic Church, 882 at 883. Ang sinabi mismo dito sa catechism nila, the Pope, Bishop of Rome, and Peter's successor, the Roman Pontiff, by reason of his office as Vicar of Christ and as pastor of the entire church. So, ganun ang description nila sa papacy. Has full, supreme, and universal power over the whole church. Grabe, no? Ang papacy daw ay mayroong buo, napakataas, supremo, at universal, pangkalahatan na kapangyarihan saan? Sa buong church. Yung buong church na binabanggit nila ay buong lahat na sakop na Roman Catholic Church. A power which he can always exercise unhindered. Hindi mapipigilan. The college or body of bishops has no authority unless united with the Roman Pontiff. Maging ang mga bishops nila, wala daw otoridad kung hindi sila pinagkakaisa ng noong Pope. United with the Roman Pontiff, Peter's successor as its head. So ang head ng body of bishops sa kanila ay walang iba kung hindi yung papacy. So ang premise nila dito, ang Pope ay merong office base sa apostolic succession. Naniniwala sila na si Apostle Peter ang unang Pope at lahat ng mga Pope na kasunod ni Apostle Peter ay sinusundan yung kanyang opisina. So, pinakamataas daw sa lahat ng apostles na unang Pope ay si Peter at yung mga sumunod na mga magiging Pope ay umuupo doon sa posisyon ni Apostle Peter. Kaya lang, magkakaroon tayo dito ng malaking problema dahil kapag tinutunghayan natin yung history ng Roman Catholic Church, na lahat ng mga otoridad na ito ay pumapalya. Pumapalya yung mga authorities na ito. Actually, mapakaraming contradiction. So may ilang nilista dito si Pastor Noel. For example, noong 867 to 872, si Hadrian II, dineclare niya yung civil marriage, ibig sabihin nito, kinasal sa ilalim ng pamunuan ng pamahalaan, dineclare niya as valid. Okay lang, kahit hindi church wedding, valid yun. Kaya lang, si Pope Pius the 7th, 1800 to 1823, kinondena niya naman to bilang invalid. So, magkasalungat. Mga papa, mga pope, pero magkaiba sila ng dineklara. Eugene IV, 1431, 1447, kinondena niya yung isang namuno sa kasaysayan, si Joan of Arc. Pero later on, si Pope Benedict the 15th, dineklara niya naman si Joan of Arc bilang santo, 1919. Magkasalungat, magkaiba. Si Pope Paul V at si Pope Urban VIII, kinondena nila si Galileo Galilei. Si Galileo, siya yung nakadiskubre na ang sentro ng solar system ay ang araw, hindi ang Earth. Dahil sa panahon nila, ang pananaw nila ng Roman Catholic Church at maging ng lahat ng mga tao na umiikot ang lahat ng planeta ng araw
sa mundo. Kumbaga, ang nasa sentro ay ang mundo. Pero na-discover ni Galileo, na hindi pala mundo yung iniikutan, araw pala. Ang ginawa nila, kinundina nila si Galileo. Kaya lang, noong 1992, si Pope John Paul II, ang ginawa niya, nag-apologize siya. Humingi siya ng tawad kasi nagkamali daw sila. So magkaiba sila. Si Pope Urban, Pope Paul V, Pope John Paul II, magkaiba sila ng pag-aanunsyo. Si Pope Pius VII at iba pang mga papa ay dinenounce nila yung pagbabasa ng Bible para sa mga lay people. Ang lay people ay yung congregation. Ibig sabihin, walang office sa church. Para sa kanila, pag binasa ng lay people, yung Bible, yan ay mali. Pero, ito naman ay in-encourage ng Vatican II, ng kanilang latest Confession of Faith, Vatican II. So, napakaraming sa kasaysayan ng mga pagsasalungat ng mga authorities ng Roman Church na kinoproclaim nila, kinoconfess nila na ito yung dapat na otoridad na meron ka, hindi ito nagkakamali. So, yung ministry, tandaan natin at ang buong church ay dapat nasa ilalim ng pagtatama at ng scrutiny ng kasulatan. So, hindi natin dapat paniwalaan na ang hindi salita na nakasulat ay kapantay ng salitang nakasulat at ng kung sino mang otoridad sa loob ng iglesia. Lahat ng otoridad sa loob ng iglesia nakapailalim sa pagtatama ng kasulatan at maging lahat ng mga hindi nakasulat na mga pagtuturo dapat nasa ilalim ng scrutiny ng kasulatan. Maging maingat tayo dahil hindi lang ito nangyayari, of course, sa Roman Catholic Church, maging sa mga Protestant churches. And sometimes, sadly, even sa mga Reformed churches, na pwedeng ang salita ng kung sino man sa loob ng iglesia, mga pastor o mga matataas na tao sa loob ng iglesia, mas pinapanigan kesa sa nakasulat sa kasulatan o di kaya walang basehan sa kasulatan. So, kailangan maging maingat tayo doon. Pangalawa, na option ng other authority, yung mga mystical claims. Itong mga mystical claims ay mga tinuturing na direct revelation mula sa Diyos o kaya naman mga espiritual na karanasan. So, of course, merong mga orthodox na makakapagsabi. When we say orthodox, ang ibig lang sabihin nun ay naniniwala sila sa classical na doktrina kung sino yung Diyos. Sila ay Trinitarian, naniniwala silang si Jesus ay Diyos. Pero maging sila ng mga nagpapakilalang orthodox, nagkakaroon na ng ganitong uri ng pananaw. Sinasabi nila na nagsasalita sa kanila ang Diyos sa pamamagitan ng Bible, pero ang otoridad ay wala doon sa Bible kung hindi doon sa karanasan na naranasan nila. Ang ilang mga prominent na mga proponent nito ay sila Karl Barth. Ayan, isa yan sa mga teologo, isa sa mga theologians na nagtuturo na ang nagiging word of God, ang Bible, kapag naranasan mo. Hindi daw siya word of God hanggat hindi mo nararanasan. May mga ganyang pagtuturo. So in and of itself, yung Bible daw ay hindi word of God, pero pag nagka-impact na siya, you've been converted o kaya na-sanctify ka, dun lang daw siya nagiging word of God. So neo-orthodox yan na pananaw. May usapin din yan na primary yung experience bago yung salita ng Panginoon. At sa mga charismatic movements, meron silang mga kiniklaim na mga propeta at iba-ibang mga direktang pakikipag-usap sa kanila ng Diyos. At mas pinapanigan nila yon o kaya mas kinakampihan, mas pinaniniwalaan
kesa sa otoridad ng Biblia. Kunyari, nakipag-usap sila sa Panginoon, tapos nagsalita daw yung Diyos, yun ang susundin nila. Kesa kung ano yung nakasulat na mismo dito. Ang authority nila ay experience. Ang authority nila ay yung mga claim na direct revelation mula sa Panginoon. Pero labas dyan sa Neo-Orthodox, labas sa charismatic form, ang pinaka-normal sa secular age natin ngayon, sa quote-unquote non-religious na buhay ng normal na tao, inward impression. Tinuturing itong leading ng Diyos. Pag may naramdaman sila, may naisip sila, mukhang doon ako pinapapunta ng Diyos. Mukhang ito yung trabahong pinapakuha sa akin. Mukhang ito yung desisyon na dapat kong gawin. Nakabase yon sa gut feeling o nakabase yon sa hinala, hindi mismo sa salita ng Diyos. Pero tinuturing siya na leading ng Panginoon. Yan yung mystical challenge sa panahon natin, follow your heart. Anong ibig sabihin nun? Spiritual experience, inward experience. Ang tatanungin mo, hindi Biblia. Ang tatanungin natin, sarili natin, tatanungin natin, ano ba ang gusto ko? Saan ko ba gustong pumunta? Ano ba ang direksyon ng buhay ko, pagpipilian ko, decision ko? Tapos, ituturing iyan bilang leading ng Panginoon. Nililid ng Diyos yung puso ko sa ganitong klaseng pagdedesisyon. So, ito yung sinabi ni ito yung sinabi ni B.B. Warfield regarding dito sa mystical claims. Sabi niya, evangelical Christianity interprets all religious experience by the normative revelation of God recorded for us in the Holy Scripture. Ganyan daw ang evangelical Christianity. Lahat ng karanasan, lahat ng mga iniisip nila, sinusuri ayon sa Biblia. Now, pinaghambing niya. Sabi niya, the mystic, on the other hand, tends to substitute his religious experience for the objective revelation of God, recorded in the written word, as the source from which he derives his knowledge of God, or at least to subordinate the expressly written word as the less direct and convincing source of knowledge of God to his own experience. Ang pinagkaiba, ang mga mystic, ang mga naniniwala dito, ang pinaniniwalaan nila, religious experience, feeling. Naniniwala sila sa religious feelings nila. Mas mataas ang turing nila doon kaysa sa nakasulat sa Biblia. Mas mababa yung tingin nila doon sa nakasulat, less direct, feeling daw ay direct. Ganyan ang pagturing ng mga mystic. The characteristic of Christian mysticism is therefore its appeal to the inner light and internal word, either to the exclusion of the external or written word. Saan sila ma-appeal? May inner light ako. May word ako sa puso ko. Kaya yan ang nila, authority nila. Yan ang sinusunod nila. Kaya anong nangyayari? Either baliwala na ang Bible or superior ang karanasan ko sa Bible. So, superior to it and normative for its interpretation, or at least as coordinate authority with it. Kaya, kailangan natin ditong alalahanin na yung human experience natin o mga impression natin, sila ay defective at fallible at hindi pwedeng maging authoritative
sa atin. Ganyan ang dapat maituring natin, hindi tayo isang mistikong Kristyanismo. Wag nating isipin na yung karanasan ko, yung point of view ko, yung point of view ko, yung feelings ko, yung experience ko, gaano man siya ka-supernatural, yun ay hindi dapat ituring na masusunod sa atin. So, kaya lang, dahil sa panahon natin ngayon at yun ang pinakatalamak kahit na hindi papanggap, nag-claim tayo na very intellectual. Pero ganun ang nangyayari sa atin. So, kailangan i-guide tayo ng kalooban ng Diyos, hindi ng karanasan. Wag nating isipin na ang Holy Spirit ay nagli-lead sa pamamagitan ng walang Bible. Hindi pwede. Hindi tayo ililid ng Holy Spirit sa gut feeling lang. Hindi tayo ililid ng Holy Spirit sa impression. Alam mo kung saan tayo ililid ng Holy Spirit? Sa Bible. Ang Holy Spirit yung sumulat ng Bible. Yung Holy Spirit ang writer na gumamit sa mga human instrument. So, wag nating isipin na God's best. Yung isang option, isang idea, kung hindi naman ito nakasulat sa Biblia. Kaya pag nagkakaroon tayo ng decision making, lalo na sa major life decision, pero hindi lang naman sa major life decision, of course, sa ordinary decision, kailangan tayo ay merong gabay ng kasulatan. Meron tayong gabay ng Biblia. Yung pangatlo na option ay secular. Ito ay autonomous human reason. Pag sinabi natin autonomous human reason, ano yung katanggap-tanggap sa isipan ko? Ano yung katanggap-tanggap sa pagiging rationable ng isipan ko? Ayan yung pangatlong option para maging religious authority. Para ang reason ay mag-function, ang claim ng iba, dapat wala itong faith claims. Ganyan lang tingin nila eh. Hindi ka totoong nag-iisip ng logical, hindi ka totoong nag-iisip ng rational kung meron kang religious faith na pinaniniwalaan. Kaya ang unang ginagawa nila, kailangan labas ang Diyos dito. Labas ang pananampalataya sa usapan para makapag-reason ka ng maigi. Ayan ang kiniklaim nila. Pero tandaan natin, hindi totoo yan. Hindi yan ay isang false argumentation. Hindi natin pwedeng sabihin na kapag wala akong faith claim, doon ako makakapag-reason ng tama. Sinabi sa Biblia, the fool says in his heart, there is no God. Sino daw, sabi ng Bible, ang hindi makakapag-reason ng tama? Silang walang faith claim. Silang walang pinaniniwalaan sa usapin ng espiritualidad at sa totoong Diyos. Baliktad, no? Yan ang sinasabi nila. Kailangan maniwala kang walang Diyos, maniwala ko o at least ilabas mo muna yung Diyos sa usapan para makapag-reason tayo ng tama. Ibig sabihin, magiging wise tayo. Magiging wise ka pag isinantabi mo ang Diyos. Wrong. Ang sinabi ng Bible, claiming themselves to be wise, they became fools. Papanggap silang marunong, matalino, pero sa pagtatanggi nila ng mga claim ng pananampalataya, sila ay nagiging kamangmangan niyan sa harapan ng Diyos. So, ganun din, kailangan natin isipin. Excuse me. So, kailangan din natin isipin na mayroong mga tinuturo ang Bible na hindi satisfactory sa human logic. For example, ang Trinity. Hindi yan satisfactory sa human logic. Yan ay totoo. Yan ay tinuturo ng Bible. That is one of the most essential truths.
Pero, isa yan sa bumabagabag sa isipan ng mga mananampalataya. We can argue na hindi ito isang contradiction, pero hindi pa rin natin ito maiintindihan fully yung pagiging Trinity ng Trinity. Naalala niyo yung Athanasian Creed. Sabi ng Athanasian Creed, the Father uncreated, the Son uncreated, the Spirit uncreated, but there are not three uncreated, but only one uncreated. Hindi natin hindi natin kayang arukin ng mga isipan natin 'yon. Hindi natin kayang arukin 'yon. Ang kiniklaim ng scripture, ang ama ay Diyos, ang anak ay Diyos, ang banal na spirito ay Diyos, pero may iisa lang na Diyos. Ang ama ay hindi ang anak ay hindi ang espiritu ay hindi ang ama. Pero may iisa lang na Diyos. It's beyond us. It's a mystery. Mystery yun. Pero hindi siya illogical. Pero hindi rin siya masasatisfy yung ating human reason. Tandaan natin na parte ng pagiging mapagpakumbaba na tanggapin na may mga katuruan sa Biblia na higit sa mga kapasidad nating mag-isip. It is part of humility. Natanggapin natin na meron talaga mga mystery katulad nito na higit dun sa mga isipan natin. Yan ang sinabi ng Psalm 139:6. Such knowledge is too wonderful for me. It is high. I cannot attain it. Kasi isa yan sa dapat nating bigyan na pagko-confess natin. Hindi natin pwede i-rationalize lahat. Yung tinuturo mismo ng sa mismong sinasabi ng Bible. Marami mga example niyan. Kunyari, doctrines of grace. Tinatanggihan yung doctrines of grace. Bakit? Kasi iniisip nila, free will. Tama ang free will, mali ang doctrines of grace. So, tinatanggihan yung totoo para sa kung ano ang rational o katanggap-tanggap lang sa isipan. Regulative principle of worship. Kailangan lang sambahin ng Diyos ayon sa nasusulat. Tinatanggihan yon. Bakit? Ayon doon sa liberty daw sa pagsamba. Hindi pwedeng ayon sa kasulatan lang meron kaming kalayaan. Yung utos sa Sabbath, ang Sabbath commandment, iniiwasan yan. Bakit? Nira-rationalize. Legalismo yan. Maraming mga katuruan sa Biblia na nira-rationalize, tinatanggihan kung ano yung nasa Biblia para sa kung ano yung iniisip, point blank o impromptu na iniisip nilang rational. So, ito yung mga ilan sa mga religious authorities na ibang options. Now, pupunta tayo sa ano ba talaga ang religious authority? Of course, hindi ito bago, nakakagulat sa atin na ang kasulatan o yung Bible ang final authority at supreme na judge. Sa Old Testament, titignan natin yan at sa New Testament din, pero ang pinaka-basis ng authority ng Bible ay walang iba kung hindi yung kanyang authorship. Nakabase yon sa kung sino yung nagsulat. At sino yung nagsulat? Kanino galing to? Galing siya sa Diyos. Dahil Diyos ang sumulat, Diyos ang nag-inspire, therefore, ang Bible ay merong authority. Sa Old Testament, may iba't ibang tinatawag or nire-refer pag pinag-usapan natin yung law. Pag sinabing law, may iba't ibang depth ng meaning yan. So, pag sinabi yung word na law, ang specific nito, ibig sabihin nito, 10 Commandments. So, ang law, yung term na law ay 10 Commandments. Specific yun. In a narrow sense, ginagamit din yung word na law bilang
yung Pentateuch, yung mga sulat ni Moises. Pag sinabing ng Old Testament na the law and the prophets, ibig sabihin nun, si Moises at yung iba pang mga propeta. So, pwedeng ang law ay 10 Commandments, pwedeng Pentateuch, first 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers. Broader sense, pag sinabing law sa Old Testament, ay buong Bible. Yan. Pag sinite ng ang law, it refers to the whole Bible. Diba sabi ng Psalm 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Pero sa lahat ng to, ang nagbigay niyan ay ang Diyos, ang Panginoon. Therefore, ang Old Testament scripture, nire-require nito na siya ay ang mga tao ay magpasakop sa Kanya dahil ang Diyos ang tagapagbigay ng batas. So dahil ang Diyos ang tagapagbigay ng batas, kailangan ang pagpapasakop dito sa Old Testament scripture. Ang New Testament naman, iyan naman ay mga teaching ni Jesus. Teaching ng Panginoong Jesus. So, 1 Timothy chapter 6 verse 3. So, I'm gonna quote. Ilagay ko dito sa chat box. Ayan, sabi dito, if anyone teaches otherwise and does not consent to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which accords with godliness, he is proud, knowing nothing. Ang tinuturo ng buong bagong tipan ay mga pananalita ni Hesukristo, mga doktrina na naaayon sa kabanalan. Alalahanin natin si Jesus, nag-claim siya ng absolute authority sa salita niya. Sabi mismo ni Jesus, heaven and earth will not pass away. Will pass away, but my words will not pass away. Kinompare niya. Kumbaga sinasabi niya, yung salita niya ay may otoridad at walang hanggang validity. Yung sinasabi niya, matapos man ang mundo, dumating man ang pagwawakas, salita ko, mananatili. Aba, claim yun ni Jesus, na may absolute authority yung salita niya. Nung sinabi ni Jesus sa Sermon on the Mount na you have heard it was said, but I say to you, aba, sinasabi niya na ang salita niya ay merong otoridad. So gusto natin ibigyan linaw doon na hindi sinasabi ng Panginoong Jesus na yung pinaglalaban niya yung Old Testament sa New Testament. That's not what he's saying. Ang sinasabi niya, pinaglalaban niya ay yung mga dinagdag sa Old Testament at mga salita niya. Pag nabasa niyo yung Matthew 5 onwards, hindi niya pinaglalaban sa sabong yung Old Testament at Jesus' words. So, ang sinasabi niya lang na sa aplikasyon ng kaharian na sinusulong niya ay abot hanggang puso yung kanyang mga katuruan. Contrast ito sa Jewish law na external ang application. Ang sabi niya sa Kingdom of God, ang mga salita ko dapat nanunuot sa puso, hindi hanggang external lang. Sabi rin mismo ni Jesus na kung paano ituring yung salita niya, ganun din siya tinuturing. Kung ano yung disposition sa words ni Jesus, ganun na ganun ang papaano siya ituturing mismo. Mark chapter 8 verse 38, ayan, Luke chapter 9 verse 26, sabi mismo ni Jesus, whoever is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed. So, pag kinahiya daw yung salita niya, ikakahiya rin daw siya ng Panginoong Hesukristo. Ayan. So,
sinabi mismo ng Panginoong Hesus, yung disposition sa kanyang words ay disposition mismo sa kanya. Tapos meron pang isa. Sabi niya, yung eternal life, yan ay nakadepende sa response sa salita niya. So, isipin natin yon na how you respond to the words of Jesus, nandoon yung eternal life. Kapag tinanggap mo yung salita niya, buhay na walang hanggan. Kapag hindi mo tinanggap yung salita niya, walang buhay na walang hanggan. May authority sa salita ni Jesus. Tapos, ganun din na yung mga apostles na may kiniklaim sila na nasa kanila yung teaching authority ng Panginoong Jesus. Yan ang New Testament. Ang apostles writing ay may status ng command. Nag-uutos ang apostolic writings. Yung apostolic word ay tinatanggap bilang salita ng Diyos. Sabi ni Paul sa 1 Thessalonians 2:13, sabi niya, tinanggap niyo yung salita namin bilang salita ng Diyos at hindi salita ng tao dahil totoo, ito'y salita ng Diyos. So sila ang formal representative ng Panginoong Jesus. Meron silang authority na wala yung iba. Kaya naniniwala tayo na walang ibang may apostolic authority ngayon maliban sa mga unang apostol na nakakita sa nabuhay na muling Panginoong Hesukristo. Ang apostles din ay nasa level ng Old Testament prophets. Pinagpapantay sila. Prophets and apostles. 2 Peter 3 verse 1. Katotohanan din, tinetest sila according to apostolicity. Paano mo malalaman kung ano yung truth, ano yung error, kung sino yung tumatanggap sa amin. Sabi ni John, 1 John 4:6. Kung sino yung tumatanggap sa apostles, sila yung nasa katotohanan. Sino hindi tumatanggap sa apostles, wala silang katotohanan. So, the authority of the scriptures is ultimately a question of authority of Jesus Christ. Pag tinatanong natin, may otoridad ba yung Bible? Ang totoong kine-question natin doon ay may otoridad ba si Jesus? At pag sinabi natin na may otoridad ang Bible, sinasabi natin may otoridad si Jesus. Hindi pwede ang isang tao na maging totoong tagasunod or alagad ni Jesus na tinatanggihan yung authority ng Bible mismo. So, ayan yung dalawang Old Testament at ganon din ng New Testament. Marami pa tayong pwede pag-usapan dyan. Sinabi rin ng Confession of Faith na all controversies of religion of the church is finally to appeal doon sa scripture. Ang sabi ng 1689 Confession, ang Bible daw ang final judge o supreme judge sa lahat ng mga religious controversies. Pag may pinag-uusapan tayo sa doctrines, balik sa Bible. Pinag-uusapan tayo sa controversy, balik sa Bible. Walang ibang supreme judge kung hindi yung kasulatan. So, alalahanin natin na pag pinag-uusapan natin to, ang scripture dapat ang merong nasa scripture dapat ang ating absolute faith. Wala sa ibang mga authority. So, mag-ingat tayo sa pag-idolize sa mga tao, institutions, documents, or periods in history more than the Bible itself. So, kailangan nating maging maingat doon sa parte na yon. Ganun din, maging maingat tayo na tayo mismo, yung naging idolo natin, naging authority para sa iba. Tinuturing natin ang salita ko, ang posisyon ko, ang standard ko, iyon ang authority sa iba. Kung tayo ay magiging biblical disciples, kailangan natin magpakumbaba,
Kailangan meron tayong sense ng self-correction ayon sa kasulatan. May mga tinatama tayo sa belief natin. Bakit? Galing sa Bible. Meron tayong mga tinatama sa buhay natin. Bakit? Ayon sa Bible. May mga tinatations natin, okay lang yun. Pero dito, kunyari, tayo, I believe, kasi ang sana na-reform tayo, hindi dahil sabi ng mga hinahangaan nating mga ngaral. Sana na-reform tayo, na-persuade tayo, kasi nakita natin sa Bible. Nung nakita natin sa Bible, ay tama to. Tama pala yung sinasabi nila, nasa Bible pala. Yun ang tama. Kino-correct natin yung i-believe, hindi tama. Consensuously bilang isang mananampalataya na mag-iba-iba ka ng paniniwala, mag-iba-iba ng posisyon na hindi ka kumbinsido galing sa Bible. Kung dati hindi ka mga Arminian, naging Calvinist, dapat dahil sa Bible. Dati hindi ka confessional, naging confessional, dapat galing sa Bible. Hindi ka Sabbatarian, naging Sabbatarian ka na, naniniwala ka na sa Lord's Day, dapat dahil sa Bible. Lahat, yung RPW, dati hindi, ngayon naniniwala ka na dahil sa Bible. Ganun dapat yung paniniwala natin, hindi dahil, ay, ang daming naniniwala, ang dami kong friends na naniniwala, makikisabay ako. O kaya naman, may charismatic personality. Sabihin, talagang pag nagsalita yung isang tao, nakikisabay yung marami, napapasunod. Hindi dapat ganon. Kung hindi dahil sabi kasi ng Bible, hindi rin dahil majority, popularity, o kung ano man, kung bakit tayo naniniwala sa isang paniniwala. Naniniwala tayo kasi, ay, na-convince ako. Ito, nakalagay sa scripture. Galing sa scripture. So, doon natin makikita na meron talagang scripture lang ang binibigyan natin ng absolute na meron tayo. So, kailangan ganun ang pagtalakay na to. So, sabi ni David Wells, ano na to, regarding na sa mandato ng biblical authority. Sabi niya sabi niya kasi may crisis ngayon sa authority, sa usapin ng authority. Hindi lang sa church, kundi sa lahat ng categories ng buhay. Kunyari, may problems sa authority sa bahay, may problem sa authority sa society, may problem sa authority sa church. Ang ibig sabihin, kung paano tinitignan yung authority. Sabi ni David Wells, the general collapse of authority in the West. This is another cultural trend that has seeped into the church with tragic results. So una, nasa labas yan, pumasok sa loob ng church. Kung ano yung nangyayari sa labas, nangyayari sa loob ng church. Excuse me. So sabi niya, for one thing, it has led the church to abandon the transcendent word, the means by which it understands God. And in so doing, it has rendered itself unable to see through this world. Ang nakalimutan ay kung gaano kataas yung salita ng Diyos. It has led the church to look to self for a substitute word. Ayan ang totoo nangyayari. Imbes na ang tignan ay ang kasulatan, ang tinitignan ay ang sarili. Ano ba ang gusto ko? Ano ba ang tingin ko dito? Ano ba opinion ko? Ano ba ang pananaw ko?
tumitingin sa sarili imbis na sa Biblia. Sabi niya, it has assigned the self all the task that biblical authority once exercised. Today, we count the self as our only authority. Ayan ang natin, pagkakamali sa henerasyon o di kaya kultura na ginagalawan natin na lumipas na yung panahon kung saan mataas ang tingin sa otoridad at ngayon ay mataas na ang tingin sa individual na sarili kung saan merong kalayaan na ine-enjoy yung mga tao ngayon sa 21st century at dahil sa kalayaan na yon at mga cultural shifts, tinitignan natin ang individual ang otoridad. Kung anong sabihin ng individual, hindi yun pwedeng maging mali, sabihing mali, kaya ang individual ay nagiging otoridad. Para sa kanya, tama yan, therefore, otoridad niya yan. Mali, nababaliwala yung totoong authority. Ang church ay may mandate at opportunity na i-present yung Diyos na nagsasalita authoritatively sa kanyang banal na nakasulat na salita. Ang isa sa mga dapat na makita ng sanlibutan ang mga churches at ang mga Christian ay walang iba kung hindi yung Bible bilang kanyang authority. Kaya we should be people of the book. We are a person of the book. Yan yung sinabi ni Charles Spurgeon sa mga Puritans, di ba? Sabi niya, sobrang walang ibang dumadaloy sa dugo ng mga Puritan kung hindi Biblia. Sabi niya, kapag sinugatan mo yung Puritan, lalabas Bible. Metaphor yun. Sinasabi niya na walang ibang dumadaloy sa puso't isipan, sa buhay ng mga taong to, kung hindi yung salita ng Panginoon. So, ganun din sa atin. Pero makikita natin yan, paano matutuhayan yan, in 3 ways. Ayan. Sa 3 paraan o 3 pagpapakita, manifestations. Ayan, sa 3 manifestations, makikita yung totoong pagpipresent ng pagiging authoritative ng Bible. Una, nakikita yan kung authoritative ito sa pulpit sa churches. Pangalawa, kung authoritative ito sa worship mismo ng churches. At pangatlo, kung nakikita itong authoritative sa individual na buhay ng mga mananampalataya. Yan 3 na pwedeng ipakita ng mga churches, ng mga Kristiyano na salita talaga ng Diyos ay autoridad ayon sa nakasulat. So una, na make sure na sa mga churches natin, ang truth ng text ang ipinapangaral natin. Dito na ang tagal, bakit? Ito yung pinagkaiba yan, no? Bakit sa mga Reformed Church, ang tagal mag-prepare ng sermon nila pastor? Bakit? Hindi ba pwedeng bilisan ng konti para may iba naman na magawa? Bakit sila pastor ang tatagal mag-prepare ng sermon? Dahil isa yon sa mga dapat na siguraduhin at gawin na kung ano yung ipapangaral sa pulpito ay mismong mensahe ng nakasulat. Ang pinakamadaling mag-message kung hindi galing sa Bible. Ang dali lang, gawa ka lang ng mga ideas, your own gimmicks. Mas madali yon sa totoo lang. In some senses, mas madali pang ang gumawa ng Bible class ng mga Sunday school. Ayan, adult Sunday school kaysa sa preaching.
Bakit? Kasi yung Sunday school, hindi mo naman kailangan mag-exegete ng text. Yun ay collaboration ng iba't ibang mga ideas na galing sa Bible. Pero hindi yun exposition ng isang text. Pero dito natin makikita na maipapakita na authoritative ang text kung ang ipinapangaral ay ang salita mismo ng Panginoon. Kung ano yung nakasulat, hindi yun nasa utak. Hindi yun naranasan ni pastor nung week, i-preach niya sa Sunday. Hindi yung nabasa niya na book, ipapangaral niya sa Sunday. Hindi yung childhood niya, ay ipapangaral niya sa Sunday. Yung ibang mga yun, pwede maging corroboration na lang yun, pero ang pinaka-mensahe, galing sa Bible, galing dun sa passage. At, sabi ni Maki, hindi yung napanaginipan, kung hindi ano yung nakalagay sa kasulatan. Doon makikita na authoritative talaga ang word. Bakit? Kasi ang tinuturo, ipinapangaral at ang susundin ay kung ano yung nandun sa talata. Hindi dun sa mga akala. Hinuhugot mismo, hinihimay mismo, inaangat mismo. Ano yung nakalagay doon, anong ibig sabihin noon, ano yun para sa atin ngayon. Doon makikita authoritative ang word. Kaya ang ini-inspire ng Holy Spirit ay isang preaching kung saan ang ipinapangaral ay ang totoong nakasulat. Kahit gaano ka quote-unquote blessing, ka quote-unquote inspiring, ka quote-unquote spiritual ang isang pangangaral, kung hindi naman yun yung sinasabi ng text, bakit natin iisipin na yun yung sinasamahan ng banal na spirito? Pero ganun din, hindi lang yung mismong topic, kung hindi mismong pulpit presence. Yung otoridad at pagbibigay importansya doon sa pinapangaral. Merong diwa na parang tinuturing ang preaching bilang parang kapantay lang siya ng iba't ibang mga talks, communication talks. Kunyari, TED Talk. Ayan. Kunyari, may mag-i-speech. Kunyari, merong mga magsasalita na mga inspirational, motivational speakers. Sana hindi, pero may mga ganong pananaw. Okay. Isang klase lang ito ng public speech, pero nasa church lang. Mali. Hindi ganon. Tandaan natin, yung pangangaral ng salita ng Panginoon ay mismong pagsasalita ng Diyos, na may otoridad na ihinahayag, dinedeklara. Ang Diyos ang nagsasalita sa pamamagitan ng instrumento na pinapahayag kung ano ang nakasulat. Kaya kung meron mga nakadagdag sa pangangaral, lahat yon ay dapat magbigay liwanag sa nakalagay sa Bible. For example, maggagawa ng illustration. Dapat yun, may kinalaman dun sa sermon. May kinalaman dun sa text. Hindi yung illustration yung message. Yung illustration ay magbibigay linaw sa nakasulat mismo dun sa passage. Hindi pwedeng walang kinalaman. Kung yung illustration ay hindi magbibigay linaw sa passage, wag na lang. Kung yung example ay hindi magbibigay linaw sa passage, wag na lang. So, ang authority ng scripture is either done or undone sa pulpit. Dalawa lang. Either the authority of scripture is done or undone doon mismo sa pulpit. So the first authoritative Bible that many hearers will encounter is the preached word. Pero pangalawa, yung regulative principle of worship, mapapakitang Bible talaga ang authority kung sa buong worship, ito ang nagdidikta kung ano yung gagawin.
So, maraming churches nagsasabi na we believe in the Bible, pero pagdating sa worship, hindi na Bible yung nasusunod. Hindi na Bible yung nagiging exclusive na may prerogative or may claim. Tandaan natin, ang church life at church order, dapat governed ito ng commands ng scripture. Pag sinabi ng Bible, ganito kayo maging at church, dapat sundin niya. Pag sinabi ng Bible, ganito kayo mag-worship, dapat ganun yung gawin niya. So, isa ito sa acid test ng isang church na nagsisik ng reformation. Kung willing tayo, may kailangan kaming baguhin. Kung meron babaguhin, dapat dahil galing sa Bible. Dahil sabi mismo ng salita ng Panginoon. At pangatlo, ito, medyo individual na siya. Itong dalawa kasing to, ecclesiastical. Yung pangatlo, individual na siya, pang-isahan. Yung Christian life as obedience. Now, pag sinabi nating Christian life, ano yung unang-unang word na pumapasok sa isip natin? Para sa marami na mga nag-professing Christian, ang maiisip nila madalas na pinakauna ay blessing, pangalawa, personal experience. Ano yung mga experience ko as Christian? Kaya pangalawa naman, ano yung mga blessings ng pagiging isang mananampalataya. So, dito ulit, nagkakaroon ng pagbabago. Sabi ni David Wells sa book niya na God in the Wasteland, na marami doon ng mga mananampalataya, religious, kung saan very self-conscious sa usapin ng experiences, pero yung Word of God ay very silent, tahimik. Tandaan natin, kung ang Scripture ay isang authority na hindi mas mababa sa Diyos, mismo salita ng Diyos yon, then ang tinatawag na Bible discipleship, in essence, ito ay obedience. Anong ibig sabihin ng pagiging alagad? Anong ibig sabihin ng pagiging disciple? Anong ibig sabihin ng pagiging Christian? Sabi ni Pastor Noel, one word, obedience. Discipleship is obedience. Christian life, ang unang-unang may isip, obedience. Saan? Pero saan? Scripture. Doon sa mismo, sa nakalagay sa Bible. Ito yung pinagkaiba ng believers sa unbelievers. It's a matter of obedience. Ang mga unbeliever, hindi sila sumusunod. Ang mga believers, ang unbelievers hindi sumusunod sa Bible, ang believers sumusunod sa Bible. Ang mga hindi mananampalataya, anong tawag sa kanila? Children of disobedience. Ephesians 2:2, 5:6, Colossians 3, verse 6. At ang chief blessedness ng isang Christian, ang pinakatugatog ng kanyang pagiging pinagpala ng isang mananampalataya ay sa kanyang pagsunod sa kasulatan. Kung siya ay sumusunod sa kasulatan, sa totoong merong otoridad sa kanya. So, diyan sa tatlong yan, mababase natin yung mandato ng biblical na otoridad. Sabi ng James 1:22, be doers of the word and not hearers only. Otherwise, you are deceiving yourselves. Sabi niya, huwag kayong tagapakinig lang kung hindi tagasunod doon sa salita ng Panginoon. So, ayan, dito tayo nagtatapos.